Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ano ba ito? Raging hormones? Nahihiling ni Katniss na sana ay ganoon na lang iyon. Ayaw niyang mainis kay Alaric. Dahil kung mayroon man na mas malaking kasalanan sa kanilang dalawa, siya iyon. Sinaktan niya si Alaric dahil pinaghintay niya ito. Pero malaki na sila. Hindi na dapat ganito ang turingan nila sa isa't isa. Dahil lang sa isang misunderstanding ay hindi siya kakausapin nito buong maghapon. Akala niya ba ay mag-uusap sila? Pero hindi in-entertain ng binata ang pakikipag-usap niya rito. Nagiging childish na ito. Halos buong buhay ng kilala ni Katniss si Alaric. Ang buong akala niya ay itong pinakapasensyoso at pinakamadaling umintindi ng tao. Pero mukhang nagkamali siya at inis na inis siya ngayon. Mula kaninang umaga ay wala siyang natatanggap na text o tawag man lang mula kay Alaric. Unattended din ang cellphone ng binata. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagkakaganito. Samantalang kagabi, isinabihan pa siya nito ng I love you. Lungkot na lungkot tuloy si Katniss buong maghapon. Nasaan na ang mga pangako ni Alaric na hindi siya nito sasaktan? Para tuloy na isip niyang masabuti pa si Marlon rito. Sinaktan man siya pero hindi naman siya niloko. Inamin sa kanyang kasalanan pero si Alaric pinagkatiwalaan niya ito. Ang binata ang matalik na kaibigan niya at ang isipin na sasaktan nito ng ganoon, pakiramdam niya ay nagkalamat ng dating wala man lang dungis na salamin ng pagkakaibigan nila. Ito yung sinasabing kapag nawala ang sparks, maari din na mawala ang friendship, ang isang bahagi ng isip ni Katniss. Hindi siya makakapayag ng ganoon. Bakit ba naman kasi napakababaw ni Alaric? Naiintindihan niya na maari nagselos ito. Pero kung walang pinagpaliwanag lang siya nito, maaring hindi na sila umabot sa puntong iyon. Gusto niyang ayusin ang lahat. Pero iyon ang tila ayaw ni Alaric. Dahil kung gusto ng binata, bakit hindi ito gumagawa ng aksyon? Sinabi pa nito sa kanya na bukas nila pag-usapan pero hindi naman nangyari. It was not really her hormones because of pregnancy. It was her true feelings. Ganoon pa man, ayaw ni Katniss na magmumukmok. Matatapos ng araw pero hindi pa rin gumagawa ng aksyon si Alaric. Well, kung ayaw ng binata, edi siya ang gagawa. Ayaw na niya magkaroon ng failed relationship, lalo na kay Alaric. Hindi pa man opisyal na sila, ang isipin na masira iyon ay tila ikamamatay niya. Nalinawan na si Katniss pagkatapos na naging pag-uusap nila ni Caesar. Mahal na niya si Alaric. Natatakot lang siya na aminin iyon dahil na rin masyado pang maaga. Masyado pang mabilis ang lahat. Pero nararamdaman na niya, nagawa na niyang aminin iyon sa sarili kahit sandaling oras pa lang mula na nagkaroon ng pagkakataon na i-focus sa binata ang damdamin at puso. Masasabing mas minahal niya si Alaric kaysa sa mga naging nobyo. Napatunayan iyon ni Katniss kung paano siya matunaw sa bisig nito. Hindi niya hahayaang basta na lang mawala iyon. Isama pa na magkakaanak sila. Hindi rin niya hahayaan na pati iyon ay maapektuhan dahil sa kaartihan na hindi naman dating ganoon ang ama nito. Naiinis siya na nagawa pa niya makinig sa mga 3-month rule. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ganoon na lang nagselo si Alaric. Iyon ay dahil wala pa itong hawak sa kanya, pero hindi na siya magpapaka-apekto sa mga ganoon. Gagawin na niya ang lahat ng tama. Hindi na talaga siya susunod pa sa mga senyales, sa mga 3-month rule. Hindi na siya magbabase sa mga karanasan ng iba. Susundin na niya ng buong buo ang puso. Hindi na niya gustong mangyari ang ganoon sa kanila ng binata. She wanted Alaric so badly. Nagbihis at nag-ayos si Katniss ng sarili. Pupuntahan niya si Alaric at kakausapin. Aayusin ang lahat. Pagbaba naman niya ng hagdan ay eksakto nakita ang isang lalaki na nakilalang driver ni Alaric. Ma'am, pinapasundo po kayo ni Sir. Magalang na sabi nito. Mabuti naman at nagkaroon din siya ng balak. Naginhawaan na sabi niya. Pero bakit ikaw lang? Nasaan siya? Umiti lang ito. Mamaya niyo na lang po malalaman, ma'am. Nagtataka man sa inasal ng driver ay sumama pa rin si Katniss. Nagpaalam siya sa mga magulang na kulang na lang isipain siya patungo sa Audi ni Alaric.
Dinala siya ng driver sa isang sikat na event venue sa Tarlac. Madilim ng paligid pero punong-puno ng ilaw ang lugar. Eiffel iyon ang naalala niya sa maliwanag na paligid. Rick, huminga siya ng malalim. Ano na naman kayang sorpresa ang gusto nitong gawin sa kanya pagkatapos na inisan buong maghapon. Iniwan na si Katniss ang driver kaya mag-isa na lang siya. Ganoon pa man ay walang katao-tao sa lugar kahit punong-puno ng ilaw. Iniisip niya nasaan kaya si Alaric. Sinubukan niya maglakad habang hinahanap ito. Sa paglalakad ay nakakita siya ng mga larawan sa sahig at pinakauna niyang nakita ay ang pinakamalaking larawan nila ni Alaric. Sa tansya niya ay 4 years old lang siya roon. Mukhang group picture pa nga iyon dahil natatandaan pa niya ng kunan ng picture noong may nag-outreach program sa bahay ampunan. Si Alaric lang ang sinasamahan niya kaya naman palagi silang magkatabi. Kinuha niyang larawan at niyakap. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa pagkakataong iyon ay isang kahon ang nakita. Binuksan niya iyon. Tumambad sa kanya mga sulat at videotapes na pinadala niya kay Alaric noong nagkahiwalay sila. He had it well taken care of and cherished. Naalala niya ang naghihirap pa na komunikasyon nila noon. Kinuha rin niya ang kahon. Ang sumunod naman niyang nakita ay isang malaking painting. Larawan iyon pero ipininta para maging malaki ng kasama rin nila noon sa bahay ampunan na si Blake. Iyon ay ang larawan nilang dalawa na kinunan noong high school graduation ni Katniss. Naalala niyang ipinilit pa ni Alaric na ipagawa iyon sa kaibigan nito. Sinubukan niyang kunin din iyon pero mabigat pala. Akmang ibababa na niya ang painting na may kumuha niyon para sa kanya. Nang magtaas siya ng tingin, nagtagpo ang mga mata nila ni Alaric. Tutulungan na kita at doon tayo. Nakangiting wika ng binata. Pakiramdam ni Katniss ay lumundag ang puso niya, lalo na nang makita ang ayos ni Alaric. He looked dashing in his black coat. Dahil businessman, hindi minsan nakita niya ito sa ganoong hitsura. Ganoon pa man, masasabi niya na lalo yatang gumwapo ang binata. Or was it hormones? Napangiti si Katniss. Kahit lampas 1 buwan pa lang ang dinadala, ay nilukop excitement ang puso niya sa isiping magiging kasing gwapo rin ang amang anak. Nagpaalalay siya sa binata hanggang sa marating nila sa lugar kung saan may malaking LCD. Mula roon ay marami pang nag-flash na mga larawan. Kuha ang mga larawan na iyon pagkatapos niya makagraduate ng high school kung kailang regular na bumibisita sa kanya si Alaric tuwing bakasyon nito sa paaralan. Madalas kapag ganoon ay hinahayaan silang lumibot ng mga magulang nila sa iba't ibang magagandang lugar sa Tarlac at karatig lalawigan. Marami na silang larawan noon kaya naging matagal ang presentation. Pero lahat ng mga larawan ay noong panahon lang na high school hanggang makagraduate siya ng college. Niwala ang mga larawan na kinunan nang una siya makarating sa Paris kung saan niya tinanggihan ang pag-ibig nito. Mukhang nabase ni Alaric ang tanong na naglalaro sa isip niya. Sinadya ko yun. It was the most painful experience of my life. Hinawakan niyang pisngi nito. Yet, hinayaan mong dito ako dalhin sa lugar kung saan punong-puno ng ilaw, kagaya ng Eiffel, dahil gusto kong i-overcome ang takot ko, kagaya ng ginusto mong gawin ko sa Wheel of Fate. I don't want to live with fears anymore. Hinawakan din nito ang pisngi niya. Tumango siya. And jealousies. Naalala niya ang kasalanan ng binata sa kanya. And that too. And I'm sorry. Ngayon, pwede ka na mag-explain. Umiling si Katniss. Bago iyon, ipaliwanag mo muna lahat ito sa akin. Bakit kailangan daanin mo pa ako sa ganito? Samantalang dapat kaninang umaga pa tayo nag-usap. I was busy because of this. Hindi ko na nagawa pang i-entertain ang mga tawag at messages mo. Isa pa, iniwasan ko rin dahil natatakot akong kagaya noong sorpresa na pagbisita ko sa'yo. Hindi na maging sorpresa ito. I've been so excited lately at tila mahirap pigilan. Gusto kong gawing espesyal ang lahat ng ito dahil maraming pinagtanto sa akin ang nakita ko kagabi. Hindi ko ma-attempt na may makaagaw pang muli sa'yo, lalo ng Cesar na iyon. Kailangan kong gumawa pa ng maraming paraan para ma-inlove ka sa akin. And you girls love surprises kaya naisip ko ito. Don't worry about Cesar, matagal na kaming tapos. Alam ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kumbinsido sa dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo. Nawala ang nararamdaman mong love sa kanya. May nag-exist ba na ganoon? Paano kung dahil nagkita kayo ngayon ay ma-inlove ka ulit? Hindi ko kakayanin kapag nangyari ang bagay na iyon, ang mawala ka ulit sa akin. Kahit hindi pa naman ako sa'yo talaga,
Ngising-ngising sabi niya. Yun na nga eh, isa pa yun sa mga ikinaiinis ko kagabi. Bukod pa syempre sa pagod ako galing sa biyahe. Wala pa akong hold sa'yo, natakot ako. Naisip ko ang mga possibilities. Hindi naman kita masisisi, wika ni Katniss. Nasa dugo yata natin dalawa yan. Mahal na mahal kita, Anis, wika nito at hinalikan siya. Ayaw ko na mawala ka sa akin. Nang makita kita kasama si Cesar kagabi, ay sobrang nagselos at natakot ako. Kaya hindi na kita nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sumama ang loob ko. At tapos na iyon ngayon, nakamove on na siya sa akin at tinuon din ako sa kanya. Siguro, kaya hindi out ang lahat sa amin, ay hindi kami para talaga nag-work sa isa't isa. Naging napakamababaw na pinaghawalayan namin dahil ginusto iyon ng tadhana. Dahil ang totoo, hindi ako nakatadhana sa kanya at kahit man kay Marlon. Para ako sa'yo, sa wakas natagpuan ko na ang lalaking karapat-dapat sa akin. Ang lalaki na gagawang tunawin ang matigas kong puso. Hindi ko akalain na para ako sa lalaking matagal nagtago bilang aking matalik na kaibigan. Sandali na tigagal si Alaric dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin ba niyan ay tumango siya. Ayaw na niyang itanggi ang lahat. Mahal na niya si Alaric. Marami siyang naisip at napagtanto pagkatapos sa pag-uusap nila ni Cesar. Ayaw nang pahirapan pa ni Katniss ang binata. Marami na itong dinanas na hirap para sa kanya. Isama pang napagtanto niya hindi talaga niya gusto ang pakiramdam na nasasaktan si Alaric, kagaya na lang na nararamdaman niya na magselos ito. Hindi siya ganoon sa mga dating nobyo. Hindi ba at nang saktan siya ni Cesar, inapalitan pa nga niya agad ito? Naging mahirap para sa kanya. Pero hindi siya nagulo kagaya na lang na nararamdaman niya kay Alaric. Kay Marlon naman noon, kahit alam niya nasasaktan ito sa panalamig niya, hindi rin siya naging bothered. Noong nag-iwasan nga sila ng 1 linggo, ay hindi man lang siya nasaktan hanggang sa malaman na lang niyang panaloko nito. Siguro nga, parehas si Cesar at Marlon ay hindi niya totoong minahal. Si Alaric ang tunay na tinitibok ng kanyang puso. Ngayon lang niya pinahahalagahan at nakita iyon. I love you, Rick. Hindi bilang best friend, tila hindi ito makapaniwala. Hindi mo ko pinaniniwalaan, she said grimly. Kung ganoon, ipaniwalaan mo ito. Hinila niya si Alaric pati na rin ang ulo nito palapit sa kanya. Pinaglapat niya ang kanilang mga labi. She kissed him, hot and hard. Sa isang iglap, tumugon ito sa halik niya. I love you, Rick, and I'm sorry na kailangan pa kitang paghintayin para sabihin sa iyo ang mga iyon. Pero na-realize ko na ngayon, walang tamang panahon para ma-inlove ang isang tao. Basta mo na lang nararamdaman pag-ulit niya sa binitawan ni Cesar kahapon. At patawad din sa maraming bagay. Inamin ni Katniss ang totoong dahilan kung bakit kinailangan niyang saktan ng binata. Ikinuwento rin niya ang naging pag-uusap nila ni Cesar kahapon. I loved you then, Rick. Pero natakot ako, kaya humingi ako ng senyales. Pero kahapon, ipinaintindi sa akin lahat ni Cesar na ang nararamdaman ko sa iyo ay true love. Dahil hindi kagaya na nararamdaman ko sa kanya at kay Marlon, hindi tuloy na walat na palitan niyon. Natulog lang, o maaari hindi ko lang talaga pinansin dahil natakot ako o dahil akala ko na in love naman ako sa iba. Kumibot ang mga labi ni Alaric. Sinasabi mo bang hindi ka naman talaga nahulog sa mga naginobyo mo? Hindi ko alam, akala ko din in love ako. Matagal ang naging relasyon namin ni Cesar at masaya ako na kasama siya. Pero sinasabi niya sa akin na nararamdaman niya na may problema. Kay Marlon naman, I never felt the urge to kiss him the way I did to you. Kahit kay Cesar ay hindi ko magawa iyon. Pero sa'yo, natutunaw ako. Hula ko, minahal ko naman sila. Pero hindi kasing tindi na nararamdaman ko sa'yo. Masyadong mahina ang pag-ibig ko sa kanila. The love was shallow. At kaya pala ganoon ay hindi iyon ang kailangan ko. Ang pagmamahal mo para sa akin ang kailangan ko. I've always loved you, Anis. I'll always will. Matagal ko nang alam iyon, pero alam ko na hindi ako pwede magmadali. Naghintay ako, pero nahuli ako. But I guess something is meant to be. It will happen at the right time. Maaring matagal nang huli pero ito na nangyari. Siguro ay ito na itinakda para subukin ang pagmamahala natin. Pero mahalaga pa ba mga panahon na nasayang kung ngayon ay mahal mo na ako? Wala na makikipaghiwalay pa sa atin. Kahit na nasaktan mo ako, it's alright, it's okay, it will be a privilege to have my heart broken by you. Ngumisi pa ito, na-realize ni Katniss na pamilyar sa kanyang linyang iyon. Ngumiti ito,
Lalo na ako, hindi ko hahayaan na magkalayo tayo. Sa pagkakataong iyon ay si Alaric naman ang humalik sa kanya. This time, the kiss was not just as hot as what she had given him. Ipinagdikit nito ang mga katawan nila, crushing her into his arms. Pakiramdam niya ay natunaw na naman siya. Pero bago pa tuloy magpadala roon, ay may naalala siya. Masyado na kasi nagiging mahigpit ang pagkakayakap nito. Stop! Pagpapatigil niya sa binata. Kumunot ang noo nito. Why? Hindi mo ba ako na-miss? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit ngayon ay nagagawa mo pa akong patigilin? Mahal kita, Rick. Na-miss din. Pero may maiipit. Naging mapaglaro ang ngiti niya. Maiipit? Hindi pa rin nito gets ang sinasabi niya. Dahil mahilig ka sa sorpresa, may sorpresa din ako sa'yo. Ibinulong niya ang tungkol sa pagbubuntis. Ang reaksyon ni Alaric ang dahilan para maging napakasaya ni Katniss. Nagising si Katniss na parang may ugong na makina. Napamulagat siya. She felt strange. Nang iminulat ang mga mata ay napansing wala na siya sa kwarto ni Alaric kung saan siya dinala nito pagkatapos sa bigyan ng surprise kanina. They made love in his condo unit and she fell asleep afterwards. Ngayon ay nagising siyang wala na sa kwarto at bihis na rin. Sa tansya niya ay nasa isang eroplano siya. Rick, nakita ni Katniss sa katabi niya ang binata. Nakayakap ito sa kanya at mukhang tulog rin. Pero na magsalita siya ay nagmulat ito. We're going to Paris, baby. Nanlaki ang mga mata niya pero natuwa sa sorpresa nito. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Himbing na himbing ka at di ko kayang gisingin sa sarap ng tulog mo. But don't worry, naayos ko ng lahat. Nakausap ko ng parents mo. I had everything arranged. That's why we are here. Ang tagal mo rin naman kasi nakatulog. You slept more than 12 hours. Malapit na nga tayo mag-land. What? Nagulat si Katniss sa narinig. But with Alaric around, posible iyon. She felt safe and secure with him. Masarap ang pakiramdam niya kaya nagdire-diretso ang tulog. Nang mag-land sila sa Paris, ay dinala siya ni Alaric sa mansion ng pamilya nito. Ibinalita ng binata ang tungkol sa relasyon nila at sa nalalapit na bagong miyembro ng pamilya. As expected, his parents were ecstatic. Gusto ni Katniss sa mga magulang ni Alaric. Masaya mang ito para sa kanila. Ilang oras pagkatapos mag-land, ay nakatulog uli si Katniss dahil siguro iyon sa jet lag. Nang magising ay hapon na. Tumambad sa kanya ang isang pamilyar na damit pagising niya. May note pa na nakalagay doon. Wear this later. Iyon ang nakalagay sa damit. Napangiti siya. Ang damit na iyon ay ang damit ibinigay sa kanya ni Alaric na mag-propose ito ilang taon ang nakakaraan sa Eiffel Tower na marahil ay pinakuha nito sa mga gamit niya. Ngayon, ibinigyan uli siya ng binata na pagkakataon na isuot iyon. She willingly wore it. And tonight, she would make it alright. Kagaya na nangyari noon at inasahan na, dinala si Katniss ni Alaric sa restaurant sa Eiffel Tower. Kung noong unang ginawa nito iyon ay kinabahan siya, ngayon lahat ng kaba na nasa puso niya ay dahil sa sobrang saya sa naiisip na gagawin nito sa kanya. For the second time, nakita niya naka-reserve na naman iyon para sa kanya, para sa kanila. Nang makarating sila roon, ay wala ng patumpik-tumpik na hinalikan ni Katniss si Alaric. He responded willingly. Yes, I'll marry you. Sagot na agad ni Katniss kahit wala pang tanong. Ngumiti ang binata. Kinuha ang singsing na inaasahan na niyang ilalabas din ito. It fitted perfectly on her finger, just as he fitted perfectly in her life. Ano ngayon kung naging napakabilis ng pangyayari? Matagal nang pinaghintay ni Alaric. Ganoon din siya. Matagal na ang nararamdaman niya para sa binata. Naudlot lang iyon. Nag-impulsive man siya ngayon, patutunayan niya na hindi iyon isang pagkakamali. And she had a lifetime to prove it. I love you, Rick. Hindi na ako kailanman matatakot. Hindi na kita kailanman tatanggihan. Hindi na kita kailanman sasaktan. Pangako niya. You'll always be my best friend, and now you'll become my husband. I will not just be as your best friend or husband. I'm going to be your slave with all the kisses you want. Kinurot niya si Alaric. My French kisser. No more fears. No more pain, just pure happiness. Saad nito, there is no fear in love, but a perfect love could drive away the fear. Fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. At hindi na si Katniss iyon ngayon. Hindi na siya matatakot dahil alam niya sa bawat pagsubok ay kasama niya si Alaric. Hindi siya pababayaan nito and there is no fear in love, just the love itself. Kasama umuwi sa Pilipinas ang magulang ni Alaric. Sa siyanda ni Katniss naganap ang isang wedding of the year.
Naroon lahat ang kanyang mga kaibigan, si Nimbus kasama ang asawa nito at anak, si Riker, Easton, Blake at Jonas ay masayang masaya para sa kanya. Saksi ang mga ito sa pagmamahal niya kay Katniss. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natuklasan. Samahan niyo kami sa bawat kwento ng pag-ibig na aming hinahatid sa inyo. Maraming salamat mga kafelisidad sa uulitin.